2:29. Okay po, sabay-sabay po tayo. Ang sabi po ng verse 25, hindi ko alam kung saan ako titingin eh. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I was just touched his clothes, I will be healed. And verse 29, immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was free from her suffering. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Tunay nga po, Father God, na sa oras na ito, Panginoon, pinagpala mo na, Panginoon, ang iyong banal na salita. At alam ko po, Panginoon, na sa oras na ito, Father God, kamo po ay umaasa na meron kang mensahe na maganda sa aming mga buhay. At alam namin, Father God, umaasa rin po kami, Panginoon, na kanina pa lamang yung banal na Espiritu Santo mo ay kasakasama na namin, Panginoon, at naranasan namin kung paano ka kumilos. At dalangin din namin maging sa oras na ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, Father God, mangusap ka, touch our hearts, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. At Lord, katagpuin mo anuman yung pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, maging sa buhay ko, Panginoon, gamitin mo lamang po kong instrumento, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Itago mo ako sa likod ng iyong krus, Panginoon, at ikaw lamang, Father God, ang tunay na makita sa buhay ko at hindi ako, Father God. Lord, alam ko po, Panginoon, na sa oras na ito, Father God, may gagawin ka sa aming kalagitnaan. And we expect that, Father God, in the name of Jesus, Father God, at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po tayo. Hallelujah. Tunay nga po na mabuti ang ating Diyos, kagaya ng sinabi natin kanina, ang isang sundalo ni Kristo ay laging handa. Amen? So ako po ay handang-handa rin. So medyo nagkaroon po ng schedule na pero ang tunay na tinawag ng Panginoon, kahit anong sabihin sa iyo ng Panginoon, sasabihin lagi natin, Lord, I am here. Lagi akong handa para sa iyo. Amen? Amen. So alam ko po na may mensahe po ang Panginoon sa oras na ito sa kalagitnaan natin. At eto nga po ang pag-uusapan natin ngayon mula po sa ating teksto sa Marcos o sa Mark 5:25 to 29. So bago ko po ibigay yung topic natin, gusto ko po munang basahin natin sa Tagalog para mas maunawaan po natin. At ang sabi po dito, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Nagastos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Sa verse 27, nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya, ay gagaling ako. At sa verse 29, nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Amen. Ang topic po natin ngayong araw na to ay pinamagatan ko pong the power of expectation. Amen? Excited po ba tayo malaman kung ano itong kapangyarihan ng umaasa o kapangyarihan ng umasa sa Panginoon? Amen. So alam ko po na ngayong oras na ito, nag-e-expect tayo na may gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay ngayong araw na ito. Amen? From Monday to Saturday po, simula umaga hanggang gabi. Umulan, umaraw, mainit o malamig, malakas o may nararamdaman, at kahit may COVID, sa kapaligiran natin, trabaho natin ay pinapasukan. Amen? Pero maganda niyan, pagkatapos ng buwan, ay meron tayong sahod na inaasahan. Amen. Tama po ba ako? Ibig sabihin, nag-e-expect tayo na, alam niyo po, yung umulan, umaraw, kagaya ngayon, malamig, pumapasok pa rin tayo sa ating mga trabaho, pero pagdating po ng katapusan, ano po yung ine-expect natin? Meron tayong sahod. Amen? So, kung titignan po natin yung ibig
sabihin ng expectation? Sabi nga dito, expectation is an attitude of those who have hope. Someone who is waiting for something to happen. Ito po kasi yung isang ugali o isang karakter na kung saan ang bawat isa ay nag-aantay po tayo ng kung tayo umaasa, mayroon tayong inaantay sa ating mga buhay. So nakalimutan ko yung title ko pala, sabi niya dito, sa Diyos ka umasa, sigurado at malaki ang pag-asa. Naniniwala po ba tayo doon? Na kapag sa Diyos tayo umasa, sigurado na yan at malaki ang pag-asa po natin. Dahil ang Diyos natin hindi tayo nabibigo dahil alam natin na ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. So hallelujah. Sabi ko nga kanina, yung meaning ng expectation is an attitude of those who have hope. Someone who is waiting for something to happen. Kasi kung titignan po natin yung binasa natin, siguro naging aware tayo dahil yung ating pinag-uusapan ngayon ay ito po yung istorya ng isang babae na siya po ay 12 taon na dinudugo. Ba, hindi madali. Mga lalaki, hindi nila nararanasan to. Pero ibig sabihin, expectation and faith look similar. Kasi kung titignan nga po natin, yung expectation at saka yung faith, parang halos pareho po sila. Pero, hindi sila magkatulad, hindi sila pareho. Dahil alam niyo kung bakit? Many have faith, but have no expectation. Marami po yung naniniwala, pero ang kulang po sila sa kanila, wala po silang ine-expect. O vice versa naman. Many have expectation, but they are lack of faith. Tama po ba? Marami yung nag-e-expect, kagaya nitong ine-expect na, oh Lord, sana mawala na po yung COVID. Ine-expect nilang mawala, pero nasaan yung faith? Di po ba ganun kung minsan? Ganun din po sa ating mga buhay. Kung wala tayong expectation, walang mangyayari sa atin. At amen? Ganun din po nung panahon na ang tatay po namin at ang nanay ko last December po. Nung napalitaan ko po na ang tatay ko nag-positive po siya sa COVID at maraming salamat po sa mga panalangin ng bawat isa. Nung nalaman ko po na nag-positive yung tatay ko, nakasakay po ako sa bus. At talagang parang, alam niyo po, siyempre pag mahal mo sa buhay, nalaman mong gano'n. Yung bang parang, alam niyo po, that time talagang parang naupos po, yung parang nag-crawl na yung aking lakas nung malaman ko po na nag-positive yung tatay ko. Tapos, inisip ko kasi ang tatay ko is 73 years old na siya. Tapos, nung time na nasa autobus pa ako, talagang sabi ko sa Panginoon, Lord, may COVID ang tatay ko. At yung, at the age of 73, Panginoon, sabi ko, ano ba yung lakas niya para labanan niya itong COVID na ito? Sabi ko, Lord, saan man siya naroroon? Mula Roma hanggang Pilipinas, hanggang Quirino, Isabela. Hipuin niyo po ang buhay ng tatay ko na nawa wala siyang mararamdaman. Salamat sa Panginoon po. Simula nung pumasok sila sa quarantine, maging ang aking nanay dahil nagpositibo po, walang-wala po silang naramdaman na kahit na isang sintomas, dahil kapag umasa tayo sa Panginoon, malaki ang pag-asa natin. Amen? Alam ko po nakikinig po kayo sa akin. Kung ano daw yung iniasahan natin, what you expect is what you get by faith in God. Amen? Dahil sa pananampalataya natin, dahil sa biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At dito na nga po ako magsisimula sa ating lesson. If you expect, kapag tayo daw ay maasa, then what is the step? Ano yung mga hakbang na dapat nating gagawin? Una na makikita natin dito, never lose heart. O huwag panghinaan ng loob. Kasi kung titignan po natin yung istorya ng babaeng ito, sisimulan ko ulit sa verse 25, Ate Valen, paki-flash mo nga. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming ihirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Kung makikita po natin, 12 years
na dinudugo itong babaeng ito. At sabi ko nga kanina, hindi ito madali. There was actually law at the Old Testament time, yung Mosaic law, na makikita po natin dito sa Leviticus 11 verses 1 hanggang 15. Hindi na po natin babasahin for the sake of time. May law. Ano nga ba yung law sa Tagalog? Batas. May batas po noong unang panahon, yung Mosaic law na yon, na ang mga babae kapag dinudugo sila, they are considered unclean. Marumi po sila. Kaya ang ginagawa po sa kanila, it is stated that a woman undergoing menstruation is perceived as unclean for 7 days, and whoever or whatever touches, at kung sino ang gumalaw at anuman yung magalaw ng babae ito is considered unclean. Kung may mahahawakan po itong babae na ito na isang bagay o ano pa man, considered marumi. Yun po yung law, yung batas noong unang panahon na maging sa kapanahunan ng babaeng ito. At ano po ang makikita natin dito? Unclean people lifestyle were severely restricted in those days. Hindi po sila pwedeng lumabas. Mahigpit na sila po ay pinagbabawalan na huwag silang lumabas kasi marumi sila. At ano ba ang hindi nila pwedeng gawin? They could not go into the temple. Hindi sila pwedeng sumimba. Biruin niyo po yun. Ano pa? Hindi sila pwedeng makihalubilo o ano pa man yung mga religious ceremonies. And isa pa ang hindi maganda dito. Sure na yung mga tao did not treat them well. Yung kumbaga, syempre, sila yung mga taong outcast. Yung hindi mo sila pwedeng makasalamuha kasi sila yung mga taong marurumi. So, kung titignan po natin, kung i-imagine natin, itong 12 years na ito na dinudugo, 12 years siyang naka-quarantine. Kasi hindi sila pwedeng lumabas. Imagine nga po natin, itong panahon na to, mag-quarantine ka ng menos de un mese. Hindi po madali, hindi po ba? How much more itong babae ito na 12 years siyang dinudugo, 12 years siyang naka-quarantine. Kung titignan po natin yung kanyang sitwasyon, sa binasa po natin, itong babae ito is hopeless na. Kasi 12 years na eh. Tayo mga babae, pag dinadatnan, after nun, nakakaramdam tayo ng panghihina, nahihilo tayo. How much more itong babae, halos siguro mawalan na siya ng dugo. Yung siguro nagkaroon na siya ng sakit na leukemia or ano pa man. Pero ang maganda pong makikita natin dito, sabi nga natin kanina, never lose heart. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Dahil makikita po natin dito na ang babae, she never get tired. Hindi po napagod itong babaeng ito. Dahil kung titignan po natin sa verse 26, maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. I think po yung nabasa ko, hindi lang 10 o 11 na doktor yung pinuntahan niya. Kasi gusto niyang gumaling. Pero ang masaklap po dito, nagastos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Napaka-worst po ano? Lahat na ng mga espesyalista, lahat na ng magagaling na doktor, napuntahan na niya. Pero ang mahirap dito, lahat ng meron sa kanya, lahat ng kayamanan niya, lahat ng pera niya, lahat ng ari-arian niya, nawala pa. Nawala na nga. Lumala pa yung kanyang sakit. Ay ng babaeng ito. Hindi alintana sa babaeng ito na kahit maraming tao, ano na sasabihin nila, lumayas ka, lumayo ka. Dahil hindi ka karapat-dapat dito. Hindi na yan inalintana. O mainit man o malamig, ang babae hindi po siya nag-give up. Hindi po siya sumuko sa kanyang buhay. Pagkos, sabi nga natin, nakipagsiksikan pa siya. Siyempre, kapag maraming tao, anong gagawin mo? Diba yung mga artista noon nung nagpunta sila dito sa Roma? Para lang makita mo yung artista na gusto mong makita. Kahit maraming tao, makikipagsiksikan ka. Kasi gusto mong makita si Sanjo o si, ano bang pangalan niya? Si Piolo Pascual, di ba? Nung nagpunta sila dito, kahit maraming tao, sige, para makamayan ko lang si Piolo, makikipagsiksikan ako. Sige, kahit anong mangyari sa'yo, matabig ka, o ano man yung mangyayari sa'yo, wala, hindi alintana sa'yo yun, kasi gusto mo
si Piolo Pascual. Kahit na malamig o mainit na mainit, makikipagsiksikan ka pa rin kasi gusto mo makamayan, gusto mo makaselfie si Piolo Pascual. Ganun po yung babae dito. Nakipagsiksikan siya sa maraming tao. Dahil, alam niyo po ang maganda, meron kasi siyang inaasahan. Ito po yung topic natin, the power of expectation. Amen? Wala pong nakapigil sa babae ito kahit siya po ay unclean, kahit siya po ay marumi. Kasi narinig niya ang patungkol sa Panginoong Jesus. Amen? Sa ating mga buhay po, alam ko po kung minsan, di ba, sinasabi natin ang buhay nakakapagod na. Lalo na kapag marami tayong problema. Hindi lang po yung problema na basta lang problema, kundi yung mga problemang na halos hindi na natin kaya. Parang kung minsan, nakakapagod na, hindi lang nakakapagod, nakaka-stress pa. Pero itong babaeng ito, hindi siya nag-give up. She never quit. Kasi meron siyang inaasahan, malaking inaasahan. Gusto niya ng kagalingan sa kanyang buhay. Ano po ang sinasabi ng 1 Timothy 6:12? Fight the good fight of the faith. Yan po ang kailangan natin ngayon, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan natin ipaglaban yung ating pananampalataya kahit anong may mangyari. Kahit anong mangyari. Malaki po yung kinakaharap natin ngayon. Sabi ko nga kanina, ang COVID na ito, itong virus na ito, hindi natin nakikita. Malamang kahit dito sa lugar natin, pero alam ko po na ito po ay covered and shielded na ng Panginoon. Maging sa labas, amen, sa labas, hindi natin alam, nandyan lang yung virus. Pero ang maganda po, fight the good fight of the faith. Nakikipaglaban po tayo, yung pananampalataya natin. Patuloy tayong mag-init sa Panginoon na kahit may COVID, patuloy hindi manghihina yung ating pananampalataya. Bagkus po, dapat magiging on fire lagi tayo sa Panginoon. Amen. Take hold of the eternal life. Wala na po kasing saysay ang buhay dito sa mundo. Sabi nga sa nabasa ko, hindi na raw ito yung panahon ng payamanan. Tama po ba? Ito na yung panahon ng payamanan ng spiritual na buhay. Amen? Dahil kung makikita natin, maraming mga businessman na wala na yung kanilang mga kayamanan dahil sa COVID na ito. At doon natin makikita na mas mahalaga pala yung spiritual na buhay dahil yun ay lifetime investment natin sa Panginoon. Mawala man ang lahat ng bagay dito sa mundo, pero man, ano man ang meron ngayon, pero yung spiritual na buhay natin, hindi yan mawawala. Kahit ngayong pag-upo natin dito, napakalaking bagay na ginagawa natin ito sa Panginoon dahil ito'y naiipon. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, investment natin yan sa Panginoon. Amen? Akala natin yung maliliit na bagay na ginagawa natin sa Panginoon, walang saysay, pero hindi, kapatid. Investment yan. Yan yung mga treasures in heaven na walang kahit na sino man na makakanakaw, makakakuha sa atin. Amen? Kaya nga, ini-encourage natin ang bawat isa na umattend po tayo, magkaroon po tayo ng mga Bible study dahil napakaganda po. Ito na po yung kailangan natin sa mga panahon ito, ang salita ng Panginoon. Amen? Kayamanan po ng isang tunay na Kristiyano yung salita ng ating Panginoon. Di ba ang isang sundalo, ano ang dala-dala ng isang sundalo kapag siya'y nakikipagdigmaan? Baril. At ang isang Kristiyano, ano po dapat ang dala-dala natin? Ano po? Bible, yung salita ng ating Panginoon. Pangalawa po na makikita natin dito, sabi ko kanina, never lose hope. Lost hope. Pangalawa, God rewards seekers. Amen? At ito po yung pinakapagandang parte na nangyari dito sa babaeng ito. Kung titingnan po natin, balikan po natin ulit yung teksto natin sa verse 28. Sa Tagalog, o sa English, sabi niya sa verse 28, because she thought
Sa Tagalog kasi ang sabi niya, naisip kasi ng babae, naisip pa lamang niya, imagine natin sa isip pa lamang ninyo, naisip pa lamang ng babae, mahipo ko lang ang damit niya, o yung ibang translation, mahipo ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na ako. Imaginin po natin at dito po natin titignan na dito po yung power of expectation ng babaeng ito na sa isip pa lamang niya wala pa siyang ginagawang hakbang. Nasabi niya, mahipo ko lamang yung laylayan. Yung hipo po, ganito lang, di ba? Ganito lang yung hipo kasi iba yung nahawakan eh. Yung nahawakan mo talaga, hinawakan mo na. Yung hipo, ganyan lang. Ano po? Dinampian. Oo, sumayad lang. Dinampian lang. Ganun lang. Parang dumaan lang sa'yo na ano ka lang, di ba? Ganun yung hipo. Iba kasi yung hawak eh. Ang sinabi dito, mahipo ko lang. Yun po yung nasa isip ng babae. At ang maganda, sa paglapit pa lamang natin sa Panginoon, umasa na tayong may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Itong babae na ito, sa kanyang isipan pa lamang, sinabi na niya, mahipo ko lamang. Hindi pa nga niya ginagawa eh. Sa isip pa lamang niya. Pero dahil meron siyang pananampalataya o nandun yung expectation na yun yung nangyayari sa kanya, ano po ang nangyari sa kanya? Verse 29. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Amen? Amen. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Kung iisipin po natin na ngayong oras na ito, may sakit man tayo na hindi gumagaling. May problema man tayo, matinding problema na halos wala na itong, yung parang wala ng solusyon. Kagaya ng babaeng ito, sa isip pa lamang na, gagaling na siya. At nung ginawa niya itong hakbang na ito, nang mahipo niya yung laylayan, hindi pa nga niya nakita mismo ang mukha ng Panginoon. Laylayan lang ng damit ng Panginoon kasi dumaan lang ang Panginoong Jesus. Biruin niyo yun. Immediately, gumaling na siya. Ganun po katindi ang presensya, ang kapangyarihan ng Panginoon maging sa kalagitnaan natin. Amen? Kung titignan po natin dito, sa Hebrews 11:6. Sige, babasahin ko po dito. Sa Hebrews 11:6 ang sabi po, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang Diyos po ang nagbibigay ng gantimpala sa sino mang humahanap sa Kanya. Mga taong nag-e-expect sa Kanya na kagaya ng babaeng ito. Kaya nga, here God tells us that if we will seek Him. Now, if without faith, it is impossible to please God, for the one who draws near to Him must believe that He exists and rewards those who seek Him. Meron po tayong reward na matatanggap mula sa Panginoon kung hahanapin lamang natin ang Panginoong Jesus. Here God tells us that if we will seek Him, God will let us find Him. Notice po, tingnan po natin mabuti. How serious the seeking and searching must be. Gaano po ba tayo kaseryoso sa paghahanap, sa pagsisik natin sa presensya ng ating Panginoon ang kagaya ng babaeng ito? Makikita po natin na seriously niyang hinanap ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi ko kanina sa title natin, sa Diyos ka umasa, sigurado at malaki ang pag-asa. Diba?
Lagi nating naririnig, yung nawawala, hinahanap. Amen? Pero, syempre, kagaya niyan, may mga kasamahan tayong wala sila ngayon. Syempre, namimiss natin sila, di ba? Pero alam niyo po, ang Panginoong Jesus kailanman hindi siya nawala. Agree po ba tayo doon? Ano po yung dapat nating sinisik sa Panginoon? If we will seek Him, we will find Him, di ba? Sabi niya. At siya po yung magre-reward to those who seriously seek Him. Kasi kung titignan din po natin ang ang Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Every Sunday po, ano po ba yung ine-expect natin na mangyayari sa atin pagpunta po natin dito sa church? Meron po ba tayong inaasahan na mangyayari sa ating mga buhay? At syempre po, ano po yung dala-dala natin, pag-alis natin, paglisan natin sa lugar o sa gusaling ito? Nag-e-expect po ba tayo? Syempre, alam ko po na every Sunday excited po tayo pumupunta dito sa church, especially sa mga panahon ito, dahil hindi po lahat ng church ay open po sila. Salamat sa Panginoon, open po tayo. Pero alam ko po, sabi ko nga kanina, every Sunday ito yung inaantay natin na panahon para tayo makapagsamba sa Panginoon. Pero ang tanong ko po, ano yung inaasahan mo pagdating mo sa lugar sambahan na ito? Kagaya ng babae, ano yung in-expect niya na mangyayari sa kanya? Sa verse 30, ang sabi po dito, agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya, kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? Alam niyo po, may reward sa mga tao, sa bawat isa sa atin kapag tayo po ay seryosong hahanapin natin yung presensya ng ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako dito sa lugar po natin, itong building na ito, itong gusaling na ito, nandito na po yung presensya ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin is we will seriously seek His presence. Amen? Itong babaeng ito kilala ng Panginoon. Tinanong niya, sino ang humipo sa laylayan ng damit ko? Maging po sa atin sa pag-aawitan natin, kapag nahipo natin ang puso ng Panginoon, mararamdaman niya. Ganun po katindi yung presensya ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin saliksikin, hanapin ang presensya ng Panginoon upang maranasan po natin yung pagpapala, yung presensya na nagmumula sa Panginoon. Dahil yun pa kailangan natin. At alam niyo po ba, kapag nahipo po natin yung laylayan, yung puso ng ating Panginoon, sa pag-aawitan pa lamang natin, hindi pa man natin na nare-receive o ano pa man yung iniisip natin, matatanggap na natin yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Yung problema mo, magkakaroon ng freedom. At ito po ang nangyari sa woman. She received her physical healing. Nung mahipo niya yung laylayan ng Panginoon, immediate, naramdaman niya, tumigil ang kanyang pagturo. Ganun din po tayo. Kung nangyari sa babaeng ito na siya po ay gumaling physically, how much more din po tayo, amen? Na kapag nahipo natin yung laylayan ng Panginoon, kapag nahipo natin yung puso ng Panginoon, at ano bang nangyari sa kanya? Nagkaroon din po siya ng spiritual healing. Napawalang sala po siya. Nagkaroon siya ng freedom, nagkaroon siya ng kalayaan, hindi na siya magiging unclean woman. Pinalaya na siya ng Panginoon sa kanyang kahirapan, sa kanyang spiritual na buhay. Kung minsan ganun din po tayo, marami tayong sakit, hindi lang physically. Spiritually, ang dami nating sakit. Pero nakahanda ang Panginoon kung tayo seryoso, nahahanapin natin ang kanyang presensya. Amen?
gumaling siya kaagad. Dahil kung titignan po natin, dito sa panghuli, sa verse 34, hindi na po ni Valen. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa, magaling ka na." Kaya nga ang tanong ko kanina, pagdating natin dito sa lugar na ito, ano yung ine-expect mong mangyari sa buhay mo? At paglisan natin, ano yung dala-dala? Ano yung blessing na matatanggap natin sa Panginoon paglabas po natin sa lugar na ito mamaya? Ano yung ine-expect mo na gagawin ng Panginoon sa buhay mo ngayon? You need physical healing. You need spiritual healing. Dalawa po yan. Yan po ang kailangan natin ngayon. Alam ko pa bawat isa sa atin. Kung hindi man po physical healing yung kailangan natin, spiritually kailangan po natin yan. Pero ano po ang sikreto? Sabi nga ng Jeremiah na binasa natin kanina, pakibalik mo nga, Valen, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Matatagpuan at makikita natin ang Panginoon if we seriously seek His presence. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, kalugihan po ang pagpunta natin dito sa bahay-sambahan ng Panginoon na hindi natin mararamdaman yung kanyang presensya. Kasi kung pumunta tayo dito na ang dala-dala natin, yung mga problema natin, yung mga sakit natin, dala-dala natin ang pagpapunta natin dito. Pero nawang isipin natin na pagpunta natin dito, paglabas natin, wala na yung dala-dala natin. Kasi kinuha na ng Panginoon. Ganun po ang nangyari sa babae. Yung linggo ng babae, gumaling siya. Kasi 12 years na siyang hirap na hirap. 12 years na siyang hindi makita o sabihin natin hindi niya makita yung mga pamilya niya. Kasi outcast na siya eh. Sa sitwasyon po natin ngayong araw na ito, spiritually, physically, meron tayong mga matitinding sakit, matitinding problema na ating kinakaharap. Pero umasa tayo sa Panginoon. Ngayon pa lamang. Kaya nga po, alam niyo po, every time we pray unto God, sinasabi na natin, di ba, hindi pa tayo humihiling sa Panginoon. Sinasabi na natin, alam namin, Panginoon, na may gagawin ka, may mangyayari na gagawin ka, Panginoon. Ine-expect na natin yung Amen? Na maging sa oras na ito, ganun din po yung gagawin natin. I-expect na natin sa isip natin, ano man yung sitwasyon mo ngayon, physically, meron kang nararanasan na sakit. Spiritually, lalo na hirap ka na sa mga problema, sa mga pinagdadaanan mo. Pero nariyan ang Panginoon. Nais ba nating mahipo yung laylayan ng damit ng Panginoon ngayong oras na ito? Ang panghuli ko po, sabi ko dito, kung hihiling ka sa Panginoon, lakihan mo na. Amen? Amen. Sino bang may kahilingan ngayong araw na ito? Honestly, alam ko po bawat isa sa atin, meron tayong kahilingan sa Panginoon. Amen. Kung hihiling ka sa Panginoon, lakihan mo na, kapatid. Be specific, sabi nga. Kapag humihiling tayo sa Panginoon, sabihin mo na yung kailangan mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ang laki ng problema ko, kailangan ko, Panginoon, ng pagtugon at kasagutan mo. Lord, meron akong ako may gastritis ako. Pero alam niyo kagabi, praise God. Habang isinusulat ko po, itong sermon na ito, umiiyak po ako sa Panginoon. Ilang araw na po ako, I'm suffering from gastritis po. Pero kagabi, ang mensahe po ng Panginoon sa buhay ko, habang isinusulat ko po, umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, ngayong oras na ito, kung
ang babae ito, nahipo niya ng laylayan ng damit mo, gumaling siya. Lord, alam ko na sa oras na ito, ganun din yung gagawin mo sa buhay ko. At I challenge you mga kapatid, ano man yung sitwasyon mo ngayong oras na ito, physically, spiritually na meron kayong nararamdaman sa Panginoon, kaya kang pag-ibig ng Panginoon. Kung hihiling ka sa Panginoon, lakihan mo na, sapagkat ang ating Diyos ay tunay at tapat sa Kanyang mga salita. Tumayo po tayo mga. Kagaya ng sabi ko kanina, kilala ng Panginoon kung sino yung humihipo sa laylayan ng kanyang anak. Alam ng Panginoon kung sino yung nakakahipo sa kanyang puso. Ngunit ang sikreto po dito, kailangan po natin hanapin ng buong puso ang presensya ng ating Panginoon. Sa oras na ito, ano po yung pangangailangan natin sa Panginoon? Alam niyo po, umaasa po tayo ngayong taon na ito, 2021. The year of hope and victory. Kung tutuusin po, kung wala tayo sa Panginoon, wala nang pag-asa dahil ito pong sitwasyon natin ngayon, napakahirap. Tingnan lang po natin ang nangyari sa family Atienza, di ba? Wala sila dito ngayon. Maging sa buhay po natin, hindi natin nakikita yung virus na ito. At malamang pwede rin po natin makuha ito. Pero salamat sa Panginoon, nandun yung pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. Hindi po ba tayo nagpapasalamat doon? Na kahit isa sa atin, sabi nga ng ating exhorter kaninang umaga, makapangyarihan yung Diyos, yung banal na dugo na lumuluhob sa ating mga buhay. Dahil wala pa po kahit na isa na nagpositibo sa atin. Sabi nga ni Brother Rob, GLC is COVID-free. Amen? Marami ang mga taong naghihingalo. Marami yung mga taong nasa lugar ng ospital ngayong oras na ito dahil sila ay may mga karamdaman. Pero ang maganda mo nito, special tayo sa Panginoon. Dahil nakikita niya yung buhay natin eh. At ngayong oras na ito, bilang pagtatapos po natin, ano, ang tanong ko, sabi ko, ano yung kahilingan mo ngayong oras na ito? Ano yung nasa isip mo na kagaya ng babae ito na hindi pa man niya ginagawa na mahipo yung laylayan ng Panginoon, damit ng laylayan ng Panginoon, nangyari na sa kanya. Ngayong oras na ito, humingi tayo sa Panginoon. At alam ko, paglabas natin sa lugar na ito, may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Na uuwi po tayo hindi talunan. Uuwi po tayo dala-dala natin ang masaganang biyaya ng Diyos sa ating kalamitan. Itikleta po natin ngayon. Hallelujah! We expect because God is real sa ating mga buhay. Expect mo na kapatid na natanggap mo na yung kahilingan mo ngayong oras na ito. Amen. Hallelujah. Sige po, lahat po tayo, itaas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pag-surrender natin sa Panginoon. At hilingin natin ngayong oras na ito, yung presensya ng ating Panginoon, matagpuan natin, mahanap natin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Pagsamba at pagdakila, Panginoon. Ang Panginoon, salamat, Lord God, sa napakayaman mong salita, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa katauhan ni Pastor ang laring, Panginoon, na ginamit mo, Diyos, tunay Ama, na patuloy na we speak more blessing, Panginoon, sa kanila, Panginoon, physically, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, sa buong pamilya niyo, Lord God. More anointing, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord Jesus. Tunay Ama, na panalangin namin, Panginoon, na mula sa aming puso, Lord God, that we will never lose our heart, Panginoon. Tunay o Diyos, na sa dami ng pagsubok namin, Panginoon, sa mundo ito, Lord God, that we will never get tired, Panginoon, that we will never give up, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, Diyos.
tunay, Ama, na ng nais ng aming mga puso, Panginoon, ay hanapin ka namin, O Lord God, and we will seek you, Panginoon, every moment, Panginoon, every bit of our heart, Panginoon, that we will seek your holy presence, Panginoon, sa buhay namin, O Lord God. Kasi alam namin, Panginoon, na pag nahanap ka namin, Panginoon, na narinigan, Panginoon, na matatagpuan ka namin, O Lord God, and there's our reward, Panginoon, na narinig na naghihintay sa amin, O Lord Jesus. Panginoon, tunay, Ama, na walang imposible sa iyo, Lord God. Panginoon, walang sawang pagsamba namin sa iyo, Diyos, ang aming iaalay sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, patuloy, Ama, na dalangin namin, Panginoon, physical and spiritual healing, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos sa buhay namin, O Lord God. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, sa lahat ng dalangin namin, Panginoon, na lagi mong tinutugon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa negative results ng atsensa, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa bawat dalangin namin sa aming prayer closet, O Lord God. Nariyan ka, Panginoon, na pinapakita mo, Panginoon, kung gaano ka kadakila, O Diyos, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, O Lord God. Patuloy, Ama, na panalangin namin, O Diyos, ng proteksyon ng bawat isa, Panginoon, na i-bless ka, Panginoon, ang buhay ng bawat isang miyembro, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan, O Lord God. Panginoon, protection from COVID, Panginoon, protection, Panginoon, sa lahat ng sakit na meron sa labas, O Lord God, Panginoon, and we claim, Panginoon, and we advance, Panginoon, and we are thankful, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy namin dalangin, Panginoon, sa iyo, Ama, ang negative result, Panginoon, ni Melanie, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, ni Denden, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon, at Lord, Panginoon, gayon din po ang panalangin namin sa pamilya Romero, 20, Panginoon, sa kanilang pagtitest. Panginoon, kami ay nagtitiwala, Panginoon, at with our full faith, Panginoon, narin ang pagtitiwala namin sa iyo, kasi alam namin, Panginoon, na ikaw ay dakila, Panginoon, dakilang manggagamot, Panginoon, our provider, Panginoon, our refuge, Panginoon, our strength, O God, hallelujah. Kaya, O Diyos, naririto kami, Panginoon,